Tiniis ni Gian ang humahapding balat dulot ng napasong mainit na kape habang paakyat siya sa opisina ng kanyang boss. Nang makarating doon ay kaganyang nilapag ang kape sa mesa ni Sedi sa katinakpan yon. Bumalik siya sa sariling table at kagad na nilapatan ng pangunahing lunas ang balat na ngayon ay namumula na. Napaigik siya nang maramdaman ng hapdi nang lagyan niya yon ng ointment pero ininda niya yon. Darating ang araw makakatiim talaga sa akin ng gago na yon. Dinamay pa talagang balat ko sa kalokohan niya. Naiinis na bulong niya. Kapag makita to ng kanyang anak ay mag-aalala na naman ito. Umupo siya sa upuan sa nag-umpisang magtrabaho. Kailangan niyang maayos ang schedule ni Sadie bago ito umalis papuntang Europe. 1 linggo lang itong mawawala pero marami siyang dapat asikasuhin. Lalo na sa mga meeting nito sa investors at bagong collaborations. Ininda niyang hapdi ng balat at binusang buong atensyon sa trabaho pero hindi pa rin nakaligtas sa pandinig niya ang pagtunog ng elevator sa labas kasunod ng mabilis na pagpihit ng seradura at pagbukas ng pinto. Tumigil sa ginagawa si Gianna nang marinig ang malakas at pabagsak na pagsara ng pintuan at ang mabibigat na yabag na papalapit sa kanya. Sadie, tumayo siya para salubungin ang boss pero ganun na lang ang pagtataka na bumalot sa mukha niya nang makitang madilim na mukha nito. "How are you?" Nag-aalalang tanong nito sa mabilis na kinuhang kamay niya. "Does it hurt?" He asked again as she inspected her wound. Tipid na ngumiti si Gianna sa kapilit na binawi ang kamay dito pero hindi siya binitawan ng lalaki. "It's alright, Sadie." Komportable na siyang tawagin ito sa pangalan nito lalo na kapag silang dalawa lang ang magkaharap at lalo na't ilang beses nang lumapat ang labi nila bagamat hanggang ngayon ay nagdududa pa rin siya kung ito nga si Nash. Hindi niya pa rin kayang baliwalain ang idea na yon sa isip. "How can it be alright, Gianna? Your skin is burned." Nagtagis ang bagang nito habang nakatitig sa namumulang balat niya. "I will make that guy pay for this." Napailing na lang si Gianna dahil kahit na ano ang gawin niya ay hindi ito makikinig sa kanya. "Nalagyan ko na ito ng ointment kaya magiging maayos na ito. Don't worry, okay?" Hinawakan niya to sa braso at iginaya sa upuan kung saan naghihintay ng kape nito. Wala siyang balita dito buong weekend at alam niyang abala ito dahil sa nangyari kay Helios at sa ginawa niyang pagsugod sa underground office nito. Pinagmasdan niyang sumimsim ng kape si Sadie at nang nilapag nitong tasay sakalang siya nagsalita pero naunahan siya nito. "Your coffee always tastes better than ever. Hindi ko alam kung anong sikreto mo but I really like the way you made it." Napaismit si Gianna tinalikuran nito. Pero hindi nakaligtas kay Sadie ang munting ngiti na kumawala sa kanyang labi. Of course, sigurado siya sa paggawa niya ng kape dahil pinag-aralan niya yon specifically para kay Sadie. "So, which one do you prefer? Coffee or me?" Tudyo niya habang nakasandal sa kanyang mesa at nakaharap sa lalaki. She looked at him intently while softly biting the pen she was holding. Gumisi si Sadie sa kabinabang hawak na kape at tumayo sa kadahan-dahang lumapit sa kanya. Hinayaan to ni Gianna na lumapit sa kanya hanggang sa tumayo ito sa harapan niya. "Inaakit mo ba ako, ha, Miss Secretary?" Sadie leaned and their faces became an inch closer. Mabilis na humabog ang dibdib niya dahil sa excitement. Hinayaan niya ito sa kung anong gusto nitong gawin. "Why, boss? Naakit ka ba?" Kinagat niyang pang-ibabang labi saka ito kinindatan. Hindi nawala ang isa sa labi ni Sadie. Ang dalawang braso nito ay nasa magkabila niyang gilid habang nakahawak ang kamay sa mesa at ikinulong siya. "My secretary is being daring, ha?" Anito sa kawalang babalang binaba ang muka upang maglapat ang labi nila. Fuck! Wala sa sariling bulong ni Gianna sa isip. His lips tasted of coffee but Gianna couldn't shake the feeling that she was tasting Nash's lips. Kaya hinayaan niya itong halikan siya ay upang makumpirma niyang muli na si Nash at Sadie ay iisa. Hindi niya lang alam kung paano nangyari na tinawagan siya ni Sadie noong nakaraang gabi at naputol ang lambingan nila ni Nash. Pero lalo lang lumakas ang hinala niya na si Nash at Sadie ay iisa. There is one way to check though, through her son and Sadie's DNA. Ayaw sana niya itong gawin pero does kissing me really make your mind fly out of the window?
Natigilan at biglang bumalik sa kasalukuyan ng isip ni Gianna dahil sa namamaos na boses ni Sedi na bumulong sa tenga ni Gianna. Tumingala siya upang tingnan ito sa mga mata. I was just thinking about how good you are at kissing. Pagsisinungaling niya, pero may bahid na katotohanan ng sinabi niya dahil dalawang lalaki lang nakahalik sa kanya. It was Sedi and Nash, but if these two were the same people. Kaya ba kahit na magkaibang tao ang humahalik sa kanya, ay ramdam niya na isang tao lang ang mga ito. Lumaki ang pagkakangisi ni Sedi dahil sa sinabi ni Gianna. Lumipat sa bewang niya ang pagkakahawak nito saka mahigpit siyang niyakap. Really? You didn't meet another man this weekend naman, hindi ba? May tuwa sa mata nito na magsalita. Natigilan si Gianna pero hindi niya yun pinahalata sa lalaki. Why should I? Yun na ba talagang tingin mo sa akin? Hindi na ako kontento sa isang lalaki? Nakataas ang kilay na tanong niya, mahinang napatawa si Sadie. Na tila ba may alala to saka sinubsubong mukha sa kanyang leeg at mahina yung kinagat. Of course not, baby. I know you didn't and you are loyal to me. Shh! Napaismi si Gianna sa kaginantehan nito ng mahigpit na yakap. Saka siya na mismong humalik sa mga labi nito. Her lips moved clumsily, but that still ignited the passion between them. Their lips captured each other with fiery desire. Pareho silang lunod na lunod sa halikan na hindi nila napansin ang sunod-sunod na katok sa pinto. Nakaupo na sa mesa si Gianna habang nakatayo sa pagitan na nakabuka niyang hita si Sadie. Dahil patuloy sila sa malalim na halikan, hindi nila napansin ang pagbukas ng pinto. Mommy! Mabilis na naghiwalay ang labi ng dalawa nang marinig na bumukas ang pinto. Mabuti na lang at maliksi ang kilos ng dalawa at kagad na naitulak ni Gianna si Sadie. At siya naman ay humarap sa bagong dating na si Vier. Ni hindi niya naisip kung anong itsura niya sa kakatapos lang nilang halikan ni Sadie. At mabuti na rin na ang suot niyang lipstick ay kiss-proof. Kaya hindi yun nagkalat pero medyo nagulong buhok at damit niya. Are you two kissing again? Namamanghang tanong ni Vier. Tumaas ang isang kilay ni Gianna at binuhat ang anak saka pinaupo ito sa sofa. Bagong inusong kanyang boss. You have to ask him about that, Anya. Pero maya may isang importanteng tanong ang pumasok sa isip niya na muntikan niya ng makaligtaan dahil sa pagkagulat na baka may ibang taong nakakita sa halikan nila ng kanyang boss. Why are you here? And who brought you? Veer grinned and got off the sofa. Lumapit sa kanyang ama at nagpakarga sa lalaki. Nakaupo si Sadie sa katapat nilang sofa habang matiim na nakatitig sa kanilang magina. Nang lumapit si Vier, dito'y binuhat itong anak saka pinupog ng halik. I asked my assistant to fetch them. Aalis na ako mamayang gabi after office hour at isang linggo rin ako mawawala. I will miss this bulinggit. Napabungis-ngis si Vier dahil kiniliti ito nga ng ama. Isang munting ngiti ang kumawala sa labi ni Gianna. Masaya siya para sa anak dahil natagpuan niya na ang ama nito ngunit ang kasiyahan na yon ay may kaakibat na kaba. Lalo na kung nagkatotoong hinala niya na isang tao lang sila Nash at Sadie. Bagamat gusto niyang magkaroon ng ama si Vier, ayaw niya naman ang ama nito ay isang kriminal at mamamatay tao. Where is your yaya? Tanong niya sa anak. Lumapit siya dito at umupo sa tabi ng dalawa dahil palagi nasa bahay niya si Sadie at binibisita si Vier ay nakilala na rin ito ng yaya ng anak. Siguro tinawagan na rin itong matanda para sorpresahin siya sa opisina. Oh, she's outside. The brother that brought me here said that she didn't need to go inside. Bumabata sa pagkakandong ni Sadie at itinikot ang opisina para maghanap ng kung anong bubuting tingin at hinayaan naman ni Sadie. Our child is growing fast. Mahinang bulong niya pero rinig na rinig ni Sadie. Umisod to na upo hanggang sa magdikit ang katawan nila saka siya inakbayan. Hindi ko man siya nakitang lumaki mula nung ipinanganak mo ay sigurado naman ako na masusubaybayan ko siya hanggang sa pagtanda niya. I will be with you. Until the end. Hindi ko kayo pababayaan. Okay? Ngumiti si Gianna pero hindi makasagot. Naguguluhan siya sa sinasabi ng lalaki. Paano na lang kapag umalis at bumalik na sila sa kanyang master? Paano na lang kung mabunyag ng tunay na katauhan na lalaking ito? Hindi niya kayang ipaalam yun sa anak dahil ayaw niyang masaktan din ito. Dahil sa pananahimik niya ay siniko siya ni Sadie. Bakit natahimik ka? Are you already missing me? Biro nito at kinindatan pa siya. Che, inarapan niya to sa kasinundan si Vier. Namupo na sa upuan ni Sadie at pinagbubuksan ng drawer ng mesa nito. Stop messing around, baby.
Saway niya dito pero ang mga mata niya ay mabilis at tumingin sa loob ng drawer. Simula nang maging secretary siya ni Sadie, hindi pa siya nakakita ng loob ng drawer nito at hindi naman niya ito pinapakialaman. Bagamat naglagay siya ng listening device sa opisina nito ay wala pa rin siyang naririnig na impormasyon tungkol sa iligal nitong aktibidades. Malinis ang opisina at pati ang usapin ay ganun din. Ang tanging naririnig niya lang dito ay puro tungkol sa trabaho. Dahil masunuring bata ay sinunod naman siya ni Vier at hawak ang kamay inakay siya nito pabalik kay Sadie. "I'm hungry!" reklamo nito, tumasang-sang kilay niya. "Bakit? Hindi ka pa ba kumakain?" "I did," Vier grinned, flashing his tiger tooth. "But I want to try your canteen food na lagi mong sinasabi sa akin." Gianna raised the corner of her lips. Gumagaling na magtagalog ang anak niya. "Our canteen food is good, but I can take you to a much better place. Want to come?" Biglang yaya ni Sadie. Agad na tumaas sa isang kamay ni Gianna bilang protesta. "Nope. You have a meeting in 15 minutes, sir." Paalala niya. Pinandilatan niyang anak na wag makulit pero ngumusot at kumapit ng mahigpit kay Sadie. Gianna didn't get angry but started to feel worried. The attachment that her son had to Sadie is getting deeper. Paano na lang kapag oras na para umalis sila? Natahimik si Sadie at hindi ka agad makapagsalita. Lalo na't nakatuon na ditong nagbabaga niyang tingin. "You can't think of canceling it, sir," Marinyang sabi. "Importante ang meeting na to." Dagdag pa niya para lalong hindi magbago ang isip ni Sadie. Matamlay na nagpakawala ng buntong hininga si Sadie sa kabinalingan ng anak. "Vier, will you wait for daddy?" "Narinig mo naman si mommy, hindi ba? May importante ako meeting na dapat puntahan." Ang buong akala ni Sadie magtatampong anak pero ngumiti lang ito. "It's alright, papa. Maghihintay na lang po ako sa inyo." Tumayo si Sadie matapos guluhin ang buhok ng anak. "What a good boy." Binalingan siya nito. "Hindi mo na kailangan sumama. You stay here with Vier. At si Nards na lang isasama ko. Alam naman siguro nila na may injury ka." Kininditan pa siya nito. Hindi na nagulat si Gianna sa rason nito. Kahit naman pilitin niyang sarili na sumama sa meeting nito ay hindi rin siya papayagan. It was a casual meeting with the employees. Pero dahil aalis nga ito sa isang linggo ay kailangan itong magbigay ng briefing. At dahil ang briefing na yon ay siya na rin naman ang gumawa, hindi na niya kailangan umattend kung kasama naman ito si Nards, ang assistant secretary nito na siyang sumasama kapag hindi siya available. Dahil sa ganitong differential treatment ay marami ang galit sa kanya. Pero wala rin namang magagawa, lalo na si Sadie ang backer niya. Pagkaalis ni Sadie, hinayaan ni Gianna si Vier na maglaro sa laptop niya. Minsan lang naman dahil kailangan niya tawagan si Felicity. "DNA test?" Namamangha ang boses na tanong sa kanya ni Felicity nang marinig ang sinabi niya. "Yes, Felicity." Kapag magkadugo sina Sadie at Vier, ibig sabihin nito si Nash at Sadie ay iisa. "Tama ka dyan, Gals, pero huwag kang mag-alala dahil may DNA na ako ni Sadie. Kailangan ko lang ng reliable na testing center, ASAP." Ang hindi alam ni Gianna, hindi lang siya may nilagay na listening device sa loob ng opisina. Maging si Sadie meron din na malaman ito na si Gianna ay isang miyembro ng CSS at isang espiya. At nang marinig ang sinabi nito tungkol sa DNA test ay tumaas lang ang sulok ng labi niya. Dahil magkasama halos maghapon noong nagdaang araw ay masaya si Vier kahit pa isang linggo na hindi nito makita si Sadie. Dahil doon ay payapa rin si Gianna habang nagtatrabaho. Dahil siyang sekretary ni Sadie ay siyang inatasan nitong mamahala sa kumpanya na kahit inayawan niya dahil nandun naman ang ibang opisyales na matataas ang posisyon ay siya pa rin ang inatasan nito. Bagamat ramdam niyang matatalim na tingin sa kanya ng mga ito, lalo na't hindi pa naman siya ganong katagal sa kumpanya. Pero ganun na kaagad kalaki ang tiwala ni Sadie. Binaliwala to ni Gianna at nagpatuloy lamang sa kanyang gawain. Lunes ng gabi umalis si Sadie at Lunes din ng gabi sa susunod na linggo ang balik niya. At makakapunta lamang si Gianna sa underground hideout nito sa Biyernes ng gabi kapag wala na silang pasok. Pero ngayon ang gagawin niya ay ang paimbestigahan kung tamang hinala niya tungkol kay Sadie at Nash. Bitbit ang maliit na ziplock bag kung saan nakalagay ang buhok na mag-ama ay kinatagpo niya si Felicity sa isang restaurant sa harap ng gusali na pinagtatrabahuhan habang siya'y nasa lunch break. "Sigurado ka na ba dito, Gals? Paano kung mali ang hinala mo? Paano kung magkaibang tao sina Nash at Sadie?" Magkatabi ang dalawa sa upuan habang tahimik na nag-uusap. Sumandal si Gianna saka sinipsip ang in-order na buko juice. "Then, that's good. Hindi ako manginyemeng patumbahin siya." Aniya na puno ng kaseryosohan ng mata.
Umangat ang isang kilay ni Felicity. Sigurado ka? Hindi ba at nahuhulog ng loob mo sa kanya? Felicity questioned, her expression full of disbelief. Nilapag niyang hawak na baso sa kanilingon si Felicity sa tabi niya. Kuses, sa tingin mo, kukuha ako ulit ng bato na ipupukpok sa aking ulo? Pass na ako dyan, Felicity. I am just using that man to achieve our goal. That's all. Puno ng kahulugan ng umisi si Felicity. Kung ganon, paano kung siyang ama ni Vier? Kaya mo pa rin kaya siyang kitla ng buhay? Natahimik si Gianna pero maya-maya'y tumango. It's our job to protect people. It's 1 versus 100. And I will stick to our integrity rather than choose my own selfishness. Nasaktan siya sa sinabi niyang yon dahil kailangan niya yung patunayan. Kailangan niya patunayan sa CSS na kaya niyang trabahong pinapagawa ng mga to sa kanya. Kailangan niyang patunayan sa kanyang pamilya na hindi siya mahina. Kaya kung kinakailangan patayin niyang tatay ng anak niya, ay gagawin niya. Hindi ka ba natatakot na kamuhian ka ng anak mo paglaki niya? Gianna gritted her teeth. She was taken aback by that question. Natatakot siya na mangyari pero alam niyang maintindihan siya ng anak kapag pinaliwanag niya dito kung anong totoo. My son will understand. Umangat ang sangkila ni Felicity na marinig ang sagot niya. Why do you sound unconfident? Dahil ba malapit ng loob ng mag-ama sa isa't isa? Nagibit balikat si Gianna pero hindi na sumagot. Tumayo siya at nagpaalam dito. Time is up. Kailangan ko nang bumalik sa opisina. Alrighty. Give me 2 days and the DNA results will be out. Tumango si Gianna sabay silang lumabas ni Felicity. Bago to umalis ay mahigpit pa niya itong pinagbilinan na ilihim ang gagawin nilang DNA test. Walang kamalay-malay ang dalawang babae na makaalis sa mga to, isang waiter ang lumapit para linisin ang pinagkainan nila. Pero ang totoo ay may kinuha itong malit na listening recorder sa likod ng upuan. Dahil natatakpan yun ng velvet cover na upuan ay walang nakapansin sa dalawa. Isang matagumpay na ngiti ang pinamalis ng lalaki bago to tumungo sa dirty kitchen kung saan niya inilagay ang mga hugasin sa kahinayaan doon sa kasama at pasimpleng lumabas ng back door. Kinuha niyang cellphone na tinawagan ng boss at minalitang magandang balita dito. Send it to my office under the island. Ang barito ng boss na lalaking sumagot na ikinangisi ni Zentel. Copy that, Sadie. I will personally deliver it to you. Nang makabalik sa opisina si Gianna, kahit na anong konsentrasyon ang pilit na gawin niya, hindi niya magawa dahil hindi siya makapaghintay na dumating ang resulta ng DNA test. Mabuti na lang at kahit papano, nagawa pa rin niyang maayos ang trabaho. Nang dumating ang araw ng pagdating ng resulta, ay muling nakipagtagpo si Gianna kay Felicity sa parehong restaurant. Ang plano ng kaibigan ni mamaya sila magkikita kapag tapos na siya sa trabaho dahil nais nitong pag-usapan nilang plano para sa gaganaping pagsalakay sa isla ni Sadie Monroe. Pero hindi na makatiis si Gianna. She want to know ASAP. Pero pagdating sa restaurant pagkatapos iabot sa kanya ni Felicity, ang nakasalyadong envelope ay hindi niya maikilos ang sarili para buksan ang envelope. Ano pang hinihintay mo, Gianna? Open it, udyok ni Felicity. Kahit ito ay bakas rin sa mukha ang excitement. Mapagkatiwalaan ang nagsagawa ng test kaya alam nilang pareho na kung ano man ang magiging resulta ng test ay totoo yun at walang halong duda. Nanginginig ang kamay na humigpit ang pagkakahawak niya sa envelope at halos magusot na yon. You're afraid? Ani Felicity. Hindi siya tumango o umiling pero ang kamay niya ay unti-unting pinunit ang envelope. She steadied herself as the tear became bigger and bigger. Kung ano man ang resulta ay tatanggapin ko at tulad ng sinabi ko sa'yo, gagawin ko kung anong nararapat. The envelope opened and she slowly pulled the folded paper out. Malakas ang kabog ng dibdib niya habang binubuksan ang papel. Ni hindi na niya binasa kung ano o sinong pangalan na nakasulat doon dahil ang mata niya ay kagad nang dumako sa pinakaibaba kung saan nakalagay ang resulta at ganun na lang ang panlalaki ng mata niya nang makita kung ano iyon.